Hi guys! Welcome back to my tutorial YouTube channel. I'm your engineer chef and today gagawa tayo ng masarap na merienda na magugustuhan kahit hindi tayo mahilig sa gulay. Ito ang lumpiang hubad o lumpiang sariwa. So guys, ito na yung mga ingredients niya. So guys, para dun sa ating gagawing lumpiang hubad, no? Kailangan natin ng 1 cup na singkamas. So, ito guys ay rate ko, pero pwede rin natin siyang tadtarin ng maliliit. So, tulad din itong ating, kailangan din natin ng 1 cup na patata. Then, pati carrot, 1 cup. Guys, yung ginamit kong pang shred nung ating mga gulay, ito. May mga malalaki kasi akong pang shred ng gulay. So kung meron kayo, pwede namang gumamit kayo nila para mabilis. So guys, kumbaga mas mabilis tayong makapagtadtad ng gulay. So pwede rin naman na iwa-iwain natin siya ng manipis. Then tsaka natin siya iwain ng maliliit. So kung ayaw nyo naman yung ganitong mas maliliit, gusto nyo pa mas maliit, yung ginamit kong shredder ang gamitin nyo. May mga nabibili naman yan sa market guys. So guys, kailangan din natin ng repolyo, mga 1/4 kilo. So iniwa-hiwa ko na lang din ito ng maliliit. So guys, kung gusto niyo ng demo, ganyan lang din So guys, kailangan din natin ng Baguio beans. So iniwa-hiwa ko na ito ng maliliit. So kung gusto nyo, ganito lang guys yung paghihiwa. Parang pa-islant lang siya, no? Para hiwa natin ng maliliit. So hiwain lang natin. So kung gusto nyo yung lakihan, pwede naman. Kung mas maano kasi, mas madaling maluto yung maliliit. So guys, ganun lang. So guys, kailangan din ng lettuce dun sa ating lumpia. So mamaya gagamitin natin ito pag binalot na yung ating lumpia. So guys, kailangan natin ng 1 piece onion, medium size, para dun sa paggigisa natin. Kain lang natin siya. So, yung puti yung ginamit ko para medyo manamis-namis, hindi siya ganong matapang.
Guys, try nyo gawin ito. So guys, para dun sa ating wrapper, kailangan natin ng 1 cup all-purpose flour. So maglalagay ako ng 1 cup all-purpose flour. Ito yung ginamit ko guys, itong cream all-purpose flour. Ngayon nabibili dito sa market. Then kailangan din natin ng cornstarch. So 1 cup din guys. Sasamahin ko na. Then guys, kailangan natin ng 1 cup ng tubig, water. Lalagay ko na din. Then kailangan natin ng 1 tablespoon ng oil. So lalagay ko na din. Then 1/4 teaspoon ng salt. Then guys, kailangan din natin ng 2 egg. So yung egg, nirak ko muna sa isang lalagyan para malaman ko kung buo o hindi. So, mimix lang natin guys. So, ito yung magiging wrapper natin. So, mix lang natin maigi guys. So guys, mix natin maigi yung ating gagawing wrapper. So kailangan walang buo-buo. So luluin natin maigi. Then kaya na guys yung bahala magtansya nito, no? Pagka dun sa ating pan, kung gaano kakapal yung gagamitin natin wrapper. Gagawin yung wrapper. Guys, okay na to. So, gumawa na tayo ng wrapper. So guys, gagawa na tayo ng wrapper. So, tinakal ko siya ng 1/4 cup. So, saktong-sakto lang ito dun sa ating pan na sticky pan. Non-stick pan. So, lagay na natin. So, distribute lang natin yung ano. Yan. So guys, yan. So guys, dapat low fire lang tayo, slow fire. So depende na lang sa inyo guys yung kapal niya. So tayo na lang natin siyang maluto. So guys, okay na to. Pwede na itong pangbalo to. So guys, magka-try ulit tayo ng isa pa. So, lagay natin dun sa gitna. Then, so guys, ganun lang, no? Ikot-ikot. Hanggang sa guys, yun. Medyo taasan natin yung fire kasi talagang dagaan lang yung paggawa ng wrapper. Hindi dapat sobrang init. Dapat sa una guys ay malamig lang para yung pinaka mixture natin ay talagang kakalat yun sa ating pan. Saka natin lang tataasan yung ating stove. I-heat niya. So, tayo natin ulit siyang luto. So guys, gagawa na tayo ng sauce ng ating lumpia. So, lagyan na natin yung... So, mainit na siya. Then guys, lalagay na natin yung ating brown sugar. So, 1/4 cup ng brown sugar guys. To 1/4 cups. Then, mix na natin. Then guys, lagay tayo ng 3 teaspoon ng soy sauce. So guys, natunaw na yung asukal natin. Lagay na natin yung ating peanut. So ito ay 1/4 cup.
So guys, yung mani na nilagay ko kasi giling na. So yung binili ko sa market. So kaya lang natin siyang malusaw. So guys, lalagay na rin natin yung ating bawang, 4 cloves ng bawang. So guys, yung iba kasi hindi mo na nilalagay yung bawang. Pero tayo ay ilagay na natin para medyo maluto yung ating garlic o yung bawang. So pagkulo nito guys, pwede na ilagay yung ating 4 tablespoon na cornstarch. So yun, medyo kumukulo na siya guys. So nag-prepare na tayo ng cornstarch guys. Ito ay 4 tablespoon na tapos iluso natin sa water. So lalagay na natin guys. Then unti-unti lang ang paglalagay guys. Hinaan natin yung apoy. So guys, ito na yung ating sauce para dun sa ating lumpia. Medyo malapot na siya. So depende naman sa inyo guys. Kung ayaw nyo na masyadong malapot, pwede kayong magbawas ng cornstarch or magdagdag ng konting tubig. So guys, ito tama-tama lang. So na natin. So guys, gigisa na natin yung ating lumpia. So lagyan natin yung bawang. So guys, lagyan na rin natin yung sibuyas. Guys, lagyan natin yung ating chicken pork cubes, yung ating pangsito. So, durugin lang natin guys. Yan, lagay na rin natin yung ating dito. Luluin lang natin guys, then lalagyan na natin yung spring ball. Kaya natin medyo maluto yung ating spring ball bago natin ilagay yung gulay. Susutin muna natin yung spring ball. So guys, after na masatay na yung ating squid ball, mga 1 to 3 minutes, so lagay na natin yung ating mga gulay, yung ating carrots, lagay na natin lahat, pati yung ating pagdating, ating patatas. Gisa-gisa na rin ng yung ating tamas. So, luluin lang natin. Ganda ng gulay natin guys. Okay, haluin lang natin ang masatay. So, lagay na natin yung ating patis. Yung 1 tablespoon. Then, pati yung paminta. Kaya nagawin natin. Guys, kung hindi nyo mahalo ng isang sandok, pwede naman magdalawa. Guys, ganun lang. Medyo madali lang itong maluto. So, after mga 1 to 3 minutes, pwede na nalagay yung ating
repolyo. Anjay, repolyo. So guys, aanguin na natin yung ating lumpia. Madali lang itong lutuin guys. 5 minutes luto na. Kasi yung ano natin ay maliliit lang yung gayat. So, balutin na natin guys. Ha? Balitang gabi. So guys, ito na yung naluto nating lumpia. So, babalutin na natin siya nung ginawa nating pambalot kanina. So, umpisa na natin guys yung pagbabalot. So guys, ito yung wrapper na ginawa natin kanina. Tingnan nyo naman, bilog na bilog. So, lagay natin yung lettuce. So, and then maglalagay tayo ng isang kutsarahin lang natin. Depende naman sa inyo guys yung paglalagay kung gaano karami. So guys, so iano na natin. Babalutin na natin yung ating gulay. So, ganun lang guys, no? Tinupi lang dun sa dulo. So guys, ito na yung mga natapos nating lumpia kanina na balot. So yan na yung mga nabalot kanina. So tinuro ko lang yung pagbabalot. So maggagawa ulit tayo ng isa pa. So lagyan natin ng lettuce, pampaganda at pampasarap. So yung mga mahilig sa gulay dyan guys, so, lagyan natin ng 2 punong kutsara. Then tutupin natin yung pinaka dulo. So sumobra tayo guys. Parang di naman. So yun, tutupin natin yung pinakapuitan, then yun, napakadali lang. So kayang-kaya nyo siguro yan guys. So yun, ganun lang. So tingnan nyo guys, ito yung mga nabalot. So lalagyan na natin siya ng sauce. So guys, lagyan na natin ng sauce. Ayan o, ang creamy ng sauce nya. Bango. So guys, ganyan lang. Ito na yung ating sariwang lumpia na ginawa ngayon. So, check na magugustuhan. Kahit hindi sila dating mahilig sa gulay, sigurado magugustuhan nila ito. So guys, ito na yung ating lumpiang sariwa. So, bukod dun sa lumpiang sariwa guys, pwede rin natin itong gawing lumpiang gulay. So, binalot natin ito dun sa nabibili natin sa palengke, yung pambalot ng lumpiang Shanghai. So, ito na yun guys. So, may sumobra kasi tayo. So, kung gusto nyo guys, babalutin nyo rin siya ng pambalot ng lumpiang Shanghai. Then, piprito nyo guys. So, masarap din. And gusto nyo, isawsaw nyo rin dun sa